At sa video na nga yan mga brother, kitang-kita natin kung paano nadismaya yung kaibigan nating clown, no? Dahil gagamitin niya yung sa performance niya, nakita na nung mga bata, no? Dahil merong isang makulit na bisita. Sa madaling salita, mga brother, napagtripan siya nun. Ang nakakalungkot lang dyan, mga brother, apektado yung trabaho niya. Apektado yung performance niya. Yan ang isang dahilan, brother, na dapat maaga kang dumating sa venue para makapamo yung mga taong makukulit at hindi makukulit. Kasi pag nasa loob ka ng children's party, brother, iba-iba ang ugali ng tao dyan. Hindi sila ang mag-a-adjust sa'yo, brad. Ikaw ang mag-a-adjust. Alam mo kung bakit, kaibigan? Ikaw kasi yung performer. Kagaya nung nasa video, mga brother, pag nangyari sa iyo yun, ang hirap na kumilos, di ba? Malamang sa malamang, masisira yung routine mo. Hindi yun maiiwasan sa children's party, brother. Maraming ganun. Lalo na kung mga nasa residential area ka. Kaya nga dapat, brother, kung clown ka, dapat ikaw mismo ang tumingin sa sarili mo ng mataas eh. Hindi kasi komo clown ka, dapat kengkoying ka na eh. Meron kasing time para sa kulitan. At syempre, sa sobrang laganap na rin ng mga ganyang trick, hindi mo maiiwasan na pwedeng mangyari talaga yan. Kahit kanino. Bigyan kita ng konting tips, mga brother, no? Yung assistant mo minsan, paggalaw-galawin mo. Turuan mo siyang pangalagaan yung props mo. Dapat laging nakabantay yung assistant mo sa props mo. Kasi karamihan naman ng assistant ngayon, tayuman. Alam mo yung tayuman, nakatayo lang. Hindi natin alam kung bakit tayuman, baka maliit lang ang TF. Tapos baka nakuha mo pang assistant, geng-geng, youngsta na. Tapos wala ring knowledge pagdating sa performance mo. Wala rin siyang alam kung paano pangalagaan yung props mo. Kasi nga, baka nadampot mo lang yan sa kanto na nakatambay na nagyoyosi, minake-upan mo, clown na. Tapos binigyan mo ng 150. Pero Brad, kung ang kasama mo dyan is talagang legit na clown, no? Sabihin nating assistant lang pero may alam. Malamang sa malamang, may iiwasan yung ganong pangyayari, brother. Kasi kahit mga bata, pwedeng gawin sa iyo yun eh. Yung iba nga, nasisipa pa yung table eh. Yung iba naman, sisilipin pa yung suitcase mo. Yung ganyan, no? O, diba, nangyayari din sa'yo? So, ikaw, pag bugnuting ka, maiinis ka. So, ano mangyayari pag nainis ka? Masisira yung performance mo. Diba? Kasi napipikong ka eh. At dahil nakikita nila sa itsura mong napipikong ka, lalo ka pa nilang iinisin. Yari ka dyan. Kaya nga sabi ko kanina, ikaw ang mag-a-adjust. Tandaan mo, clown ka. Hindi ka pumunta ron para makipag-away sa mga bisita. Hindi natin alam, baka yung nagpalutang ng floating table na yon, baka nagmamagic din or baka nag-clown din dati. Or baka nakita niya sa tropa niya yung ganong props. Kaya alam niya. Kaya brother, pag magma-magic show ka na, dapat meron kang bantay sa mga props mo. May mga kilala akong mga magician, pag tinawag sila, tsaka pa lang sila nagpe-prepare ng gamit sa harap. Feeling ko much better yon. Lalo na kung yung mga props mo medyo komplikado. Mas makakabuti yon. Or kung talagang hindi mo maiwasan, kung yun talaga yung routine mo na maglalatag ka muna ng mga props tapos ikaw yung panghuling lalabas, much better kung meron kang bantay doon. Na marunong, brother, ha? Hindi tatanga-tanga. Kasi kung tatanga-tanga rin yung bantay mo ron, wala rin mangyayari, brad. Tsaka alam nyo mga brother, ang floating table naman talaga, hindi naman talaga para sa clown yan eh. Konting trivia lang mga brother, no? Nung araw ang clown, hindi naman talaga nagmamagic eh. Ang gawain talaga ng clown is mag-host. Magpa-games, mag-balloon twisting, mag-juggling, mag-balance. Yan yung mga ginagawa talaga ng clown dati. Pero dahil nga nasa modernong panahon na tayo, tapos easy access na ang lahat, makakabili ka na ng mga props na ganyan, sa kapwa mo rin performer. Yung iba nga, hindi natin alam kung binili o baka hiniram lang din sa kapwa clown eh. Kaya yung mga clown sa panahon ngayon, nakakapag-magic na. Nang kagaya ng mga magician. Nung araw pag sinabing magic show lang. Pag sinabing puppet show lang. So nakabukod yun. Noon yun. Samantala ngayon, minsan mas marami pang props yung clown kaysa sa totoong magician eh. Malaking pinagkakaiba lang talaga mga brother. Kadalasan sa ibang clown, hindi talaga marunong gumamit ng props. Kahit napakarami nilang props. Yung iba, hindi ko nilalahat hindi talaga marunong gumamit ng props. Kumbaga, may pera lang. Bili lang ng bili, di ba? Wala namang masama doon. Pera naman niya yun. Kaso nga lang, pagdating na sa performance mo, pwedeng mangyari yung mga ganong pangyayari. Kasi nga wala kang alam kung paano gamitin yon, kung paano ingatan yon. Ang alam mo lang kung paano bumili. Tapos baka yung pinagbilan mo, hindi rin tinuro sa'yo kung paano gamitin yon, kung paano ingatan yon. Kumbaga sa magkapera lang. Ayun ang nangyayari. Machochong balengkwang ka talaga. So lagi mong tandaan, brother, pinaghirapan mo yung props, binili mo yan, ginastusan mo yan, itodo mo na, ingatan mo na rin. Kasi hindi para sa ibang tao yan. Para sa iyo yan, pangkabuhayan mo. Lagi niyong tandaan mga brother, maging matalino kayo pagdating sa show.
Kasi nga mga brother, hindi bisita ang mag-a-adjust sa inyo. Kayo ang mag-a-adjust sa bisita. So sa mga kapwa ko performer, mga clown, mga magician, lagi nating ingatan yung mga props natin. Maging matalino tayo pagdating sa show. Maging kalmado. Dapat lagi nyong i-adjust yung sarili nyo. Hindi sila ang mag-a-adjust. Kayo. Kasi brother, binayaran kayo doon para mag-perform. Hindi ko lang alam kung magkano binayad sa inyo. Ha? Muli, maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung mahilig ka sa mga ganitong topic, kung mahilig ka sa mga ganitong content, pwede mo akong i-like, i-share, and i-follow na rin. Ako to si Jeffrey De Los Reyes at ito ang magic na walang daya, konti lang. Woohoo!